Ibig sabihin, pag namatay ako, wag na po ako magpadasal. Kasi ang Diyos na lang po ang hahatol po sa akin. Ulitin ko po, magkaiba ang dasal sa panalangin. At tama po, hindi nyo na kailangan magpa-pray over pa pag kayo ay namatay na. Dahil kahit sino pa yung manalangin sa'yo, ay wala na yung magiging epekto kung saan patutungo ang iyong kaluluwa. Anong gagawin sa inyo? Sisingilin kayo para lang ipanalangin kayo? Tapos ano? Kayong mga naiwan na pamilya ay aasa lang kayo na yung kamag-anak nyong yon ay mapupunta sa langit. Na kahit na malinaw naman na sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay walang Panginoong Jesucristo ay hindi ka maliligtas. Kaya anong saysay nung panalangin na yon? Papaasahin lang kayo niyan sa walang katotohanan. Napakasimple lang mga kaibigan. Bakit mo pa kasi aantayin ang iyong kamatayan para lang malaman ang katotohanan ng kaligtasan? Bakit mo pa kukunin yung chance na ikaw ay pwedeng maligtas pag pinanalangin ka pag ikaw ay namatay? Samantalang ino-offer ng Panginoong Jesucristo ang salvation ngayon na, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon kung kailan mo siya tatanggapin. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng kaligtasan kung kailan ka tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi pagpatay ka na at magpapapanalangin ka na lang sa iba para ikaw ay maligtas. Tatandaan nyo po, ang mga taong namatay na at walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay wala na pong kaligtasan sa mga taong yan. Gumising po tayo mga kababayan ko. Napakalinaw po ng kaligtasan na pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Di pa ba malinaw sa atin ang bersikulong pinakakilala ng karamihan, yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi ka na mapapahamak. Saan yan? Sa impyerno. Kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan yan? Sa langit. Kung ikaw lamang ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw yung whosoever dyan at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, malinaw ang kaligtasan na binibigay ng Diyos sa atin. Mahirap kasi sa nature ng mga tao. Enjoy now, suffer later. Kaya marami ang ayaw kumilala sa Panginoong Jesucristo dahil iniisip nila ay mahadlangan na yung mga buhay na ginagawa nila. Mahadlangan na yung mga makamundong bagay na nakasanayan nila. Mawawala na yung mga ginagawa nilang natural na kasalanan. Pero ang hindi nalalaman ng karamihan, nag-i-enjoy ka nga sa mundong ito, pero hindi mo alam, ang haharapin mo pagkatapos mo dito sa mundong ito ay mas matinding paghihirap. Walang-wala yung kaligayahan na nararanasan mo sa mundong ito kesa doon sa paghihirap na mararanasan mo nang walang katapusan habang buhay mo ay doon mo gugugulin sa dagat-dagatang apoy. Na kahit na anong isip mo na sana tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo nung nabubuhay ako, na kahit anong isip mo sana nakinig ako doon sa preacher na nagsasabi ng kaligtasan, pero wala na, tapos na. Hanggat may buhay, nandoon ang pag-asa, pero pag ikaw ay namatay na, kahit anong sisi mo sa sarili mo, ay hindi ka na maliligtas. At ito ang tatandaan nyo. Alam nyo bang dapat lahat tayo ay sa impyerno ang diretso, hindi sa langit, dahil sa kasalanan? Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos sa atin, na pag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay makakaranas tayo ng kaligtasan at makakaranas tayo ng langit. Kaya't hindi mo na kailangan magpadasal pa sa sarili mo pag ikaw ay namatay. Ngayon pa lang, alamin mo na ang kaligtasan, kaibigan. Dahil ang kaligtasan ay libre lang, walang bayad yan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan ang kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. Kaya dapat tayo ay mapupunta ng impyerno. Pero sa regalo ng Diyos, sa biyaya niya sa atin, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pag tayo ay sumampalataya sa Kanya, ay hindi na tayo makakatikim ng impyerno, kundi makakapiling natin siya. At lahat ng yan, ang nangako niyan ay ang Diyos. At ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling o bumasag ng kanyang pangako. Nasa sayo na lang yan kung paano ka magtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya't ano pang inaantay mo, kaibigan? Kung hindi mo pa alam ang kaligtasan, ngayon pa lang, habang may buhay ka pa, may pag-asa ka pa, alamin mo na ang kaligtasan dahil hindi mo alam kung bukas ay huli na. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.